Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nicole, iha, halika na. Nariyan na si Joshua at ipag-drive niya tayo papunta sa doktor mo. Si Nana Belen iyon. Sige po, sunod na ako, Nana. Malungkot niyang sabi, sabay punas ng mga luha niya. Ilang beses niyang tinawagan at tinext si Ram kahapon at ngayong umaga para i-remind dito na ngayon ang schedule ng monthly check-up niya sa doktor at ngayon din ang nakatakdang ultrasound niya. Malalaman na nila kung boy or girl ang baby nila pero ni isa sa mga tawag at text niya hindi nito sinagot. Monthly ang binatang kasama niya kapag nagpapacheck up siya at last month na-excite pa ito dahil sa next na check up ay malalaman na nila ang gender ng baby nila. Excited pa nga ito at pinakita pa nga sa kanya nang iset nito sa alarm sa cellphone nito ang date ng ultrasound niya kaya hindi siya makapaniwala na nakalimutan niyo ni Ram. 2 linggo na itong hindi umuwi at ni isang tawag o text hindi nito ginawa. At araw-araw din niya tong tinatawagan at tinetext pero ni isa din hindi nito sinagot. Araw-araw tinetext niya ito ng gusto niyang kainin, hoping na hindi siya nito matitiis. Sila na baby pero walang tugon mula dito. Siguro tinatawagan na lang nito si Nana Belen kapag nakakatanggap ng text niya dahil kung ano ang tinext niya ay binibili siya ni Nana Belen na siguro iniiutos kay Joshua sa ibang tauhan ng hasyenda. At nagdaramdam siya tuwina dahil ni ayaw siya nitong kausapin at hindi sumasagot sa mga tawag niya samantalang kay Nana Belen tumatawag ito. Tinext niya rin to na si Joshua ang makakasama nila at ipagdadrive sila dahil wala ito para samahan siya, hoping na magselos to kay Joshua at bigla itong umuwi pero ganun pa rin, walang reply. Hindi niya yata to nagsiselos kay Joshua. Gustong-gusto niya na itong kumprontehin kung ano ba ang nagawa niyang kasalanan at bigla itong nagbago ng pakikitungo sa kanya. Pero paano niya yun gagawin? Ni ayaw nitong sagutin ng mga tawag niya. Kung pwede lang siyang lumawas ng Maynila, pinuntahan niya na ito. Malaki na ang tiyan niya at mahihirapan siyang magbiyahe pa. Pero baka gawin nga niya yon kapag nagpatuloy pa ang binata sa pag-iignora sa kanya. Hindi niya na kaya. Paano nitong natitiis silang mag-ina nito? Di bali na siya, sanay siya na bali-baliwalain ito. Pero ang baby nila, paano nito nagawang tiisin ang baby nila? At siya, wala ba siya talaga ni katiting na halaga dito? Di ba nito alam na hindi siya makatulog gabi-gabi kapag ka wala siya? Sa pag-aalala dito at sa umaga, wala na siyang ginawa kundi mag-abang kung uuwi ba ito ng araw na yon. At kahit tila siya sirang plaka sa pagte-text at pagtawag dito, siga pa rin siya at baka sakaling maawa ito at umuwi na. Dahil ba sa nalalapit ng matapos ang kasunduan nila kapag nakapanganak na siya kaya bigla itong nagbago? Hindi na ba ito nakatiis sa pagkukunwaring maging sweet sa kanya dahil lamang sa baby nila? Alam niya kung hindi dahil sa baby nila, hindi ito magiging sweet at caring sa kanya. Nagsimula lang tong maging ganun sa kanya nung magdalang tao na siya. Di nga ba't halos hindi siya nito kausapin dati? At hindi na ito nagtangkang angkinin siyang muli. Is she not desirable enough that he doesn't want to sleep with her anymore? Tingin pa nga niya wala talaga itong kabalak-balak na angkinin siyang muli. At kung hindi pa nagbunga ang unang beses na may nangyari sa kanila sa penthouse nito, baka hanggang ngayon hindi pa rin siya mabubuntis dahil ni ayaw nitong magtabi sila. At sino ang gusto nitong katabi sa kama? Malamang ay ang Laurie na yon na madalas itong kausap sa cellphone. At siguro siyang kasama nito ngayon gabi-gabi. Siguro nangulila to sa babaeng yon dahil ilang buwan nga naman itong nagtiis ng walang sex. Kaya hanggang ngayon hindi pa to umuwi. At kahit nasa tabi niya lang ito at mahigit 6 na buwan nang narito lang sa bahay at kasama niya, kahit asawa pa rin siya nito, hindi nito magawang angkinin siya dahil ayaw na nito sa kanya. Hindi siya mahalaga dito at lalong hindi siya nito mahal. Pero bakit kahit nasasaktan siya, namimiss pa rin niya ito? At umaasa pa rin siya na bigla itong uuwi at papawiin ang lahat ng sakit. Napapikit siya at napahawak sa dibdib niyang labis na sumasakit. Pero kailangan niyang magpakatatag. Baka makasama sa baby niya kung magpapatalo siya sa lungkot at sama ng loob. Siguro nga, kailangan na niyang linawin sa binata kung ano ba talaga ang papel niya sa buhay nito. Baka magpasama na lang siya kay Joshua o kay Randy para ipagmaneho siya pa Maynila para magkaalaman na sila kung ano ba talaga ang gusto nitong mangyari.
Alam niya kasunduan lang to, pero hindi niya kayang iwanan ang baby niya. Mahal na mahal niya ang baby nila at kahit ipagtabuyan pa siya ni Ram, hindi siya aalis sa tabi ng anak niya. Magsawa ito sa pagpapalaya sa kanya pero hindi niya iiwan ang baby niya. Nang makababa, pinili niyang sa likod ng kotse umupo at si Nana Belen sa passenger seat. Pagdating sa clinic, ninenervyos siya habang nakasalang sa ultrasound. Sa tabi niya ay si Nana Belen na hinawakan siya sa kamay and as she saw her baby in the monitor, hindi niya napigilang mapaluha. "Congratulations, Mrs. It's a healthy baby boy," ang nakangiting sabi ng doktor niya. "Oh God, my baby boy." Napaluha na siyang tuluyan sa labis sa tuwa at kasabay nun ang lungkot na wala na doon si Ram to share her joy for their little baby boy. Tama si Ram. Lagi nitong sinasabi malakas daw ang kutob nito na lalaki ang magiging anak nila. Si Nana Belen labis ding natuwa. Matutuwang tiyak si Ram, Nicole, kapag nalaman niya. Ang mabuti pa ibalita mo na sa kanya, iha. Nakangiting sabi ng matanda. Nabuhayan siya ng loob. Oo nga, siguradong matutuwa ito kapag nalaman nitong lalaki ang magiging anak nila. Sigurado siya magre-reply ito o tatawag kapag nalaman ito. Paglabas nila ng clinic, agad niyang tinext ang binata. Excited pa siya at hindi magkandatuto kung paano niya itatype ang message niya. Nakailang type siya at bura kung ano ba ang magandang sabihin. Nagulat pa siya dahil nasa harap na sila ng bahay pero wala na rin siyang nakompose na message sa kakatype at kakabura noon. Nagpasalamat siya kay Joshua at Nana Belen sa pagsama ng mga ito sa kanya at kinongratulate siya ng mga ito sa resulta ng ultrasound niya. Tinuloy na lang niya ang pagte-text sa silid niya. Finally, na-send na rin niya yon. Call sana ang gusto niyang gawin para marinig ang boses ng binata pero baka hindi na naman ito yon sagutin kaya itinext na lamang niya. Ram, it's a healthy baby boy. Uwi ka na. Hinihintay ka na at namimiss ka na ng baby boy mo and I miss you too. Kahit nahihiya siya at hindi sigurado kung ano ang magiging reaksyon nito, ay dinagdag niya ang katagang iyon na namimiss niya ito. Di na kasi niya kaya. Gustong gusto niya na itong umuwi. Gustong gusto niya na itong makita. Naluluhang nahaplos niya ang malaki na niyang tiyan. Oh baby, sana umuwi ng daddy mo. Alam ko namimiss mo na siya at miss na miss ko na rin siya. Nakatulugan na niya ang pag-iyak. Nang magising siya gabi na at ang cellphone niya ang unang hinagilap niya. Tiyak may reply na si Ram o kaya miss call dahil kaninang hapon pa siya nag-text dito. Pero laking panlulumo niya na makitang walang reply o miss call man lamang ito. Napailing-iling siya at muli napaiyak habang haplos ang maumbok niyang tiyan. Hindi makapaniwalang tila wala nang pakialamang binata sa kanya at sa baby nila. Wag na siya. Kaya niyang tanggapin kung baliwala na siya sa binata. Pero ang baby nila, paano nito nagawang baliwalain ang baby nila? How could you do this, Ram? Nagawa mong tikisin ang baby natin na hindi ka nag-reply or tumawag. Si Ram nang matanggap ang text ng asawa na magpupunta to sa clinic para magpa-ultrasound ay nahahati ang loob. Gustong gusto niya nang umuwi but he was still hurting at di pa niya kayang makita ang asawa kaya tiniis niya ito at ang baby nila. Oh God, he would do anything for her and he would go anywhere for her and for their baby. Sa tuwing nagte-text ito sa kanya at nagpapabili ng kung ano-anong gusto nitong kainin, kaibla ang pagpipigil niyang umuwi ora mismo at ibili ito ng gusto nito kahit saan pa na yon hanapin at kahit anong oras pa ng gabi o madaling araw ito mag-text. O kahit nasa gitna siya ng board meeting o sobrang busy sa trabaho, iiwan niya para dito. Pero hindi niya magawa. Labis siyang nasaktan na makitang palihim tong makipagkita sa lalaking gusto nitong pakasalan at umiiyak na sumubsob sa dibdib noon at hinalikan pa ang lalaking yon. Pinapakisuyo na lang niya yon kay Nana Belen. Tinatawagan niya ang matanda upang magpautos sa mga tauhan na ibili ng gusto nitong kainin ng asawa niya. Pero kanina, nang mag-text ito na ibinabalitang lalaki ang baby nila, ay labis ang pagsidla ng tuwa niya. He knew it. His heir. The heir to the San Sebastian Empire. Pero muli ang pagpipigil niya. Mas mabuti ng maaga pa sanayin niyang sarili na malayo sa asawa dahil alam niya pagkatapos itong makapanganak, iiwan siya nito at babalikan ang lalaking mahal nito. Nasa 8 buwan na ang tiyan niya at may 2 buwan na rin hindi umuwi si Ram. At hindi niya na kinakaya ang labis na lungkot at pag-aalala dahil kahit patuloy pa rin niya itong tinitext at tinatawagan, hindi pa rin ito yon sinasagot.
She has to know where she stands, once and for all. Kaya naman, tinawagan niya si Randy upang magpatulong dito at ipagmaneho siya pa Maynila. Pumayag naman ito kaagad. Iniwan na lang muna niya si Randy sa parking lot at mag-isang sumakay ng elevator paakyat ng opisina nito. Abot-abot ang kaba at agam-agam niya habang naglalakad papuntang opisina nito. Kung ano magiging reaksyon nito kapag nakita siya. Pagbukas niya ng pinto ng private office ay napatayo si Ram na mukhang paalis. Nagulat to na makita siya. "Nicole, anong ginagawa mo dito?" Halatang nagulat ito pero nanlumo siya na makitang dito mukhang natuwa na makita siya. "I'm just worried kung ano nang nangyari sa'yo. 2 buwan ka nang di umuwi at hindi ka sumasagot sa mga text at tawag ko." At naiiyak na rin siya dahil ang pananabik niya dito ay labis-labis at gusto niya nang sagurin ito ng yakap. At hinintay niya na ito ang unang gumawa noon. Nasagurin siya nito ng yakap at sabihin sa kanya na namiss siya nito at ang baby nila pero hindi nito yon ginawa. Sa halip, tila hindi nito nagustuhan ang pagpunta niya nang walang pasabi. Mukhang nagalit pa at hindi siya nilalapitan. "Hindi ka na dapat bumabiyahe pa. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Makakasama sa bata kung matagtag ka, Nicole. At sinong kasama mong pumunta dito? Nag-commute ka lang ba? My God, Nicole, hindi ka ba nag-iisip? Dahil lang sa hindi ako nagre-reply sa'yo, nilalagay mo na naman sa panganib ang dinadala mo." Ang nagagalit itong sabi. Napailing siya. "No, Ram. Nagpunta ako dahil miss na kita. Miss na miss ka na namin ng anak mo pero ikaw, bakit nagagalit ka pa at pinuntahan ka namin ni baby?" Gusto niya yung sigaw sa binata pero hindi niya magawa. It was a mistake coming here at nag-aalala lamang ito dahil sa dinadala niya. Kung siya lang nun ka itong mag-alala. Ang inaasahan niyang yakap nito ay hindi nangyari at ngayon niya napatunayan na talagang ayaw na siya nitong makita. "May importante nang akong meeting sa labas, Nicole. Hintayin mo ako sa penthouse at ihahatid kita pabalik sa hacienda." Nasaktan siya sa dismissal sa tono nito. Mas importante pa talaga ang trabaho nito at paghihintayin pa siya at ang baby nila. Noon naman bumukas ang pinto at pumasok ang nagulat ni Sir Lorraine. Very beautiful and sexy in her miniskirt uniform. Samantalang siya, sabi nga ni Ram, walang shape at ngayon buntis pa at malaki ang tiyan. Insecurity flooded her. Hindi niya kasi nakuhang mag-ayos. Naka-ponytail lang siya at nagpulbos lang kanina. Namumutla ang labi niya dahil hindi siya nag-lipstick kanina dahil tinatamad siyang mag-ayos. At si Lorraine napakaganda sa sophisticated nitong makeup. Samantalang siya tila nagmukhang losyang na hindi nag-aayos at may malaking tiyan. Tiningnan siya nito. Mukhang alam na buntis siya dahil dito nagulat sa malaki niyang tiyan. Napaismit siya. Sigurado alam nito yon dahil ito ang laging kasama ng asawa niya at malamang hinihintay lang ng mga ito na makapanganak siya para tuluyan maituloy ang relasyon ng mga ito. "I'm sorry to interrupt, Ram, but the car is ready." Nag-aalangang sabi ni Lorraine. Nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. "Wag mo na akong ihatid, Ram. May naghatid sa akin dito at naghihintay lang sa parking. Don't worry, I can manage to go home on my own. You go on your meeting at mukhang mas importante yata yan." Matigas niyang sabi. And wondered how she was able to control her tears when all she wanted to do was to burst into tears until her heartaches are gone. Si Ram naman, tila natigilan. "Ram, really have to go." Si Lorraine na kinuha ng kamay nang natulalang si Ram. Tila naman wala sa sariling napasunod na lamang ang binata kay Lorraine at siya ay tulalang naiwan. Hindi makapaniwalang mas pinili ng binata na puntahan ang meeting nito kaysa sa kanila ng sarili nitong anak. Napahawak siya sa tiyan niya. Medyo sumasakit kasi yon at bahagyang naninigas. "Damn you, Ram. Pati ang baby mo nasasaktan sa ginagawa mong to." Sa kotse, iyak siya ng iyak at nag-aalala at natataranta na si Randy kung paano siya patatahanin. Kinabig na lamang siya ito ng yakap. Hinaplos-saplos ang likod niya. "Oh, Nicole, please stop crying. You'll get yourself ill and the baby." Hindi magkamayaw si Randy kung hahaplusin ba ang likod niya at ang buhok niya o pupunasan ng mga luha niya. Ganun ba kaimportante ang meeting niya at natiis niya kami ng anak niya? Hindi ba niya alam na miss ko na siya? Her sobs became louder. Basa na ang polo ni Randy sa mga luha niya at naghalo na ang sipon at luha niya sa labis na pag-iyak. "Shh! Tahan na, Nicole. My heart is breaking to see you like this. Gusto mo bang kausapin ko siya?"
Tuloy pa rin to sa pagpuna sa mga luha niyang hindi yata maubos-ubos. No, bahala siya kung gusto pa niya kaming makitang mag-ina niya. Umuwi man siya o hindi kung kailan niya gusto, wala akong pakialam. I don't care if he ever comes back. Matigas niyang sabi at pagkatapos, muli na naman siyang napahagulhol ng iyak. Mula nga noon, hindi niya na ito tinext o tinawagan pa. Bakit ba? Wala naman na itong pakialam sa kanya at sa baby nila. Kahit mahirap at halos talunin siya ng lungkot, sinikap niyang maging malakas at matatag para sa baby niya. Kahapon, check-up niya ulit at di niya pinaalam yon kay Ram. Si Nana Belen at Joshua sinamahan siyang muli at kapag nagka-crave siya at may gustong kainan, nagpapabili siya kay Joshua o kay Nana Belen. Kapag pupunta ito ng bayan, sa umaga makikita ang kasiglahan niya. Hindi halatang may iniinda siya. Yon ang pinapakita niya sa mga tao sa hasyenda. Pero sa gabi at siya'y mag-isa na lang, gabi-gabing nababasa ang una niya sa pag-iyak. She feels so alone at ang tayong kasama niya ay ang baby nila and their wedding ring. Yes, sinuot niyang muli ang wedding ring nila ni Ram. Nang araw na yon ay sinauri niya ang engagement ring niya kay Randy, sinuot niyang muli ang wedding ring nila. Sa pamamagitan man lang, naramdaman niya ang nag-uugnay pa rin sa kanila ng asawa. Di niya alam kung bakit niya isinama iyon sa mga gamit na dala niya. Naisip pa nga niya nung una na ibalik yon kay Ram, pero ngayon suot niya yon para madama niya na kahit papano kasama niya ang asawa. She wanted to share the joys and pains of carrying their child to Ram. Kapag nangangalay siya sa pagkakahiga, gusto niyang naroon si Ram para plusin ang likod niya hanggang sa mawala ang ngalay nun. Kapag sumisipa si baby, gusto niyang haplusin yun ni Ram at pakinggan ang pagsipa ng baby nila. Kapag may gusto siyang kainin, gusto niyang maglambing dito at itong bumili nun para sa kanya. Kapag naglakad siya at sumasakit ang tiyan niya, gusto niya nandun to para lalayan siya. Everything she does in her baby, yon ay gusto niya lahat naroon ng binata. Malalim na ang gabi, pero tulad ng mga bawat gabi niya, hindi siya makatulog kaagad. Kasalukuyan siyang nasa veranda ng silid niya, looking at the stairs with so much loneliness in her eyes. Hinaplos niya ang ngayon 9 na buwan niyang tiyan. Kapag kuwan, nangilid ang mga luha niya. 1 buwan na mula puntahan niya si Ram sa opisina nito at di ito magawang umuwi. Kabuwanan niya na at ilang araw na lamang manganganak na siya. Pero hindi ba talaga uuwi ang binata? Manganganak na nga lamang ba siyang wala sa tabi niya ang asawa niya? Di niya napigilang mapahigbi habang haplos-haplos ang tiyan niya. Oh baby, I'm sorry if daddy can't be here kapag dumating ka na, but you know that I love you. And despite of everything, I know that daddy loves you. Huwag kang magtampo sa daddy mo, baby ko. Her throat constricting and her heart aching as her tears fell down. Does it hurt a lot, Nikki? Ang malamyo sa tinig ni Ram. Dahan-dahan siyang lumingon at baka nakaringgan lang niya. Paglingon niya nandun ang binata, it was really him. Ram! She said as more of her tears fell down upon seeing his handsome face. She wanted to run into him. Pero tinulos niya ang sarili sa pagkakatayo. Di niya alam bakit bigla itong umuwi ngayon. Kung dahil ba sa kanya at sa baby nila o baka dahil sa baby lang nila. Manganganak na kasi siya at alam ni Ram ang due date niya kaya siguro narito ito ngayon at gusto na lamang siguraduhin na maayos niyang maipapanganak ang anak nito. Pero nabigla siya nang lapitan siya nito at masuyong kabigyan at yakapin na mahigpit. Oh God, Nikki, I'm sorry I've been such a bastard. I'm sorry for being not here for the past months. I'm sorry for neglecting you. Does it hurt? He asked tenderly at pagkatapos masuyo nitong hinaplos ang tiyan niya. Lalo siyang napaiyak. Oh Ram, it does hurt this past months na wala ka at hanggang kanina bago ka dumating masakit. But now that you're here, lahat ng masakit sa akin nawawala. Oh Nikki, please don't cry. I'm here now. I won't leave you now. I miss you and our baby. At kahit kayo pa rin ng lalaki yun, hindi ko na kaya na hindi ka makita at ang baby natin. At kapag Juan, pinahid ito ang mga luha niya at sa pagkabigla niya, yumukod to at inangkin ang mga labi niya. Akala na nito may relasyon pa rin sila ni Randy? Kailangan itong malaman at tapos niya ng lahat sa kanila ni Randy. Yun ba ang dahilan kaya ilang buwan tong hindi umuwi at tinikis silang mag-ina? Pero paano si Laureen? Ang alam niya may relasyon pa rin ang dalawa. Katunayan ng mga pagkakataong nahuhuli niya ito dati na lagi nitong kausap sa cellphone ng babae. At kailangan linawin niya dito kung may relasyon pa ito kay Laureen. Sasabihin niya at dilinawin niya yung lahat kay Ram pagkapanganak niya para lang makapagsimula sila ng maayos.
It was a kiss so gentle and sweet as if erasing all of her pains and fears. I miss you too, Ram. You can't begin to know how much me and our family misses you. Gumagaralgal ang tinig niyang sabi. Oh sweetheart, I miss you more, he said huskily at muli siya nitong hinapit at niyakap ng mahigpit. Kapag kwan napasigaw siya nang biglang humilab ang tiyan niya. Si Ram naman natatarantang hindi alam ko ano ang hahawakan sa kanya. Sweetheart, what's happening? Masakit ba ang tiyan mo? Natatarantang hinaplos-saplos nito ang tiyan niya. Muli pa siyang napasigaw nang bigla na naman iyong humilab. Oh God, Nikki, tell me sweetheart, anong masakit please? Napasigaw na rin si Ram sa pagkataranta. Ram, mahanganak na yata ako. At muli na naman siyang napasigaw nang sunod-sunod na maging paghilab ng tiyan niya. Si Ram dali-dali siyang binuhat at halos magulantang sinanabilen sa sigaw nito sa kabahayan habang buhat-buhat ang asawa. Nana, manganganak na po ang asawa ko? Tila nagpapanik na niyang sabi. Si Nana Belen na pupungas-pungas pa dahil nagising sa sigaw ng binata ay nataranta na rin sa pagkakita sa kanila. Nana, ano ba Ram? Just kang bata to, huminahon ka nga. Hintayin mo ko dito at kukunin ko ang mga nihanda kong gamit sa panganganak para dalhin sa ospital. Ang matanda, agad umakyat sa silid ni Nicole at kinuha ang bag na naredy na anumang oras na baka bigla itong manganak. Nagtaka pa si Nana Belen na makitang wala na ang binata sa salas pagbaba niya. Paglabas niya, nasa manabela na to ng kotse at sa passenger seat si Nicole na halos mamilipit sa sakit sa paghilab ng tiyan. Kahit mahina ang tuhod, tumatakbong inihabol ng matanda ang bag ng mga gamit ni Nicole. Natatarantang inabot yon ng binata at agad pinaharurot ang kotse. Si Nana Belen na dapat sana'y sasama sa ospital na iwang iiling-iling na natatawa at natutuwa sa nakitang pagkataranta ng amo niya. Sa pagkataranta ni Ram, naiwanan siya nito at nakalimutang isakay.